Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lamang natin sa pangalang Luis. Taong 1973, Isla ng Humunhon. Kapag maulan, problema kagad ang lupa dahil madulas. Paminsan ay nagkakaroon pa ng landslide. Pero kabaliktaran naman kay Manong Cardo, lolo sa tuhod ni Luis. Natutuwa ito kahit umaambon pa lang. Kung tatanungin hindi sasagot. Iniisip ng binata na baka dulot lang ng katandaan. Magiging masaya na naman ang lupa sa panahong ito. Madidiliga ng ilang buwan ng tagtuyot. Luis, kuha mo nga ako ng tuwalya. Maliligo ko sa ulan. Wika ni Manong Cardo. Aba hindi ho pwede. Baka magkasakit kayo niyan. Wala pa namang manggagamot dito sa malapit. Wala rin tayong pambili ng medisina. Kung umasta kayo parang bata. Matanda na ho kayo. Kaya kung pwede, wag namang abusado. Kapag ako naubusan ng pasensya, wala na talaga mag-aalaga sa inyo. Napabuntong hininga na lamang si Luis habang nakatanaw sa pintuan. Parang paslit si Manong Cardo, tumatalon na habang naliligo sa ulan. Bigla pang umuupo sa putikan. Kulang na lang ay gugulong para makasulit. Hindi nagtagal, humagupit ang kidlat at kulog. Panay tawag ang binata kaso hindi pa rin nakikinig ang matanda. Nagising na lamang ang ama. Silang dalawa na ang naperwisyo. Nang lumala ang kidlat, naglakas loob si Tatay Lando na lumabas. Dali-daling binuhat ang matanda at saka pinasok. Nagpumiglas. Gusto pa sanang maligo sa ulan. Sa kabutiang palad tumahimik din si Manong Cardo ng sigawan. Malambot ang puso nito kapag tataasan ng boses. Naluluhang sumiksik sa tabi. Taya ko na ho. Natatakot na si Manong Cardo eh. Huwag niyo kasing sigawan. Anak, alam mo naman ang sitwasyon ng matanda. Kung hindi tayo maghihigpit, lalala ang sitwasyon. Hindi ko naman sinasadya na pagtaasan ng boses eh. Ginawa ko lang para hindi na mangulit sa pagligo sa ulan. Malakas ang kidlat. Wala pang taong nabuhay matapos tamaan yan. Lilinisin ko lang kabilang kwarto para doon siya ikulong. Oh, tay. Huwag naman ganun. Napeperwisyo tayo ni Manong Cardo pero hindi naman kailangang ikulong. Kahit ganyan siya, nakakaintindi pa rin yan. Huwag nating kawawain. Nauunawaan ko ang punto. Pero sa tingin ko kailangan nating higpitan ang lolo mo. Kasi kung nakikita niya na puro lang tayo salita, walang maigpit na aksyon, patuloy siyang kikilos ng ganyan. Magtatanda yan sa gagawin natin. Matatakot ng gumawa ng kung ano-ano. Naintindihan ni Luis ang punto ng ama. Pero para sa kanya, hindi makatarungan na ikulong ang isang tao dahil sa kilos. Kinumbinse ang ama na wag gawin dahil ang galaw ni Manong Cardo ay dulot lamang ng katandaan. Naglabasan ng sintomas kapag nasa ganitong edad. Sa kabutiang palad, sumang-ayon si Tatay Lando. Si Luis ang nagbabantay. Nagpapakain at nag-aasikaso. Abala si Tatay Lando sa paghahanap buhay, kung kaya't siya na lamang ang umako. Sa katunayan si Manong Cardo ang natira sa 14 na magkakapatid. Galing sa Negros Oriental. Kinuha dahil wala nang mag-aalaga. Hindi rin nakapag-asawa kaya siya na lamang ang kumukup. Ang unang napansin ni Luis, ang kakaibang saya kapag umuulan. Lalong-lalo na kung bumabagyo. Sa hindi malamang dahilan, tahimik lang niya itong pinagmamasdan. Nang magkataon, nakita itong may kinuyom. Hindi nagkaroon ng oras na mag-usisa dahil palaging iniiba ang usapan. Ilang oras ang lumipas nang tumila ang ulan. Sa puntong ito, nasa likod ng bahay si Manong Cardo. Nagdidilig ng halaman kahit kakatapos lang ng ulan.
Hinayaan na lamang para wala ng gulo. Sinusulyapan mula sa kusina, kasalukuyan siyang nagluluto ng lugaw. Habang tinututukan ang pagluluto, nalingat lang sandali na wala na si Manong Cardo. Tarantang hinanap hanggang sa umabot sa paanan ng burol kung saan merong kumunoy. Dito madalas nadidisgrasya ang mga dumadaan. Hindi kasi namamalayan na malambot ang lupa dahil natatabunan ng mga tuyong dahon. Nasa tabi ang matanda, nakaupo sa malaking bato. Inilahad sa palad ang bilog na putik. Ang nakakapagtaka ay meron siyang kinakausap. Siguro naman sapat na ang ulan kanina para maging masaya kayo. Pasensya na kung hindi ako nakadalaw nitong nakaraan. Maigpit kasi ang pagbabantay ni Luis at Lando. Ngayon lang ako nakatakas eh. Wala pa namang gumagambala sa inyo, hindi ba? Sinundan ng mahabang katahimikan. Mababaka sa mukha ni Manong Cardo na may pinapakinggan. Ilang sandali pa nagbago ang reaksyon. Dinampot ang sanga sa tabi, sabay hampas sa katabing bato. Tumayo. Ilang ulit na tumadyak. Huwag kayong mag-alala. Kapag nakita ko ang hayop na yon, ako mismo magtuturo ng leksyon. Talagang ganun pa yung ginagawa para bulabugin kayo ha. Sige lang, ako nang bahala. Matitikman niya talaga ang ganti ko. Kumunot ang noo ni Luis habang nagmamasid. Sa puntong ito, hindi masasabi na nasisiraan ng bait si Manong Cardo. Mararamdaman na totoo ang emosyon, kilos at salita. Ang hindi lang maunawaan kung sino ba ang kausap at ano ang papel ng hawak na batong putik. Nang mapansing lalakad ito, dali-daling nagtago. Hinayaang mauna ang matanda. Siya naman, sinamantala ang pagkakataon na masuri ang lugar. Wala namang kakaiba maliban sa kumunoy na nanlalamon ng buhay. May bakas sa magkabilang tabi. Mahahalata na meron na namang taong nabiktima. At upang hindi na maulit, hinila ni Luis ang naglalakihang bato para iharang. Ang mismong kumunoy ay tinambakan ng mga sanga at dahon. Pagkatapos ay humakbang palis. Pero biglang kumabog ang dibdib ng binata sa hindi malamang dahilan. Napigil ang hininga, kasabay ng panlalamig na mga kamay at talampakan. Nagtayuan ang balahibo sa batok. Nang suriin ang paligid, wala namang nagbago. Wala ring makikita na pwedeng magdulot ng ganong pakiramdam. Normal lang ang lahat. Mga ligaw na halaman, mga puno, at huni ng iba't ibang hayop. Kipit balikat na umalis si Luis. Ginulat ni Manong Cardo ang binata pagbalik. Kamuntikan masuntok dahil biglang lumitaw sa harapan. Kung hindi lang umurong ang kamao, siguradong masasapak niya ito. Diyos mio, sa panggugulat niyo, masasaktan ka talaga eh. Ano bang kailangan niyo? Ako ang dapat magtanong yan, saan ka ba galing? Ako ang binabantayan mo pero ikaw ang nawala. Isusumbong kita sa tatay mo. Aba, parang nagbabanta ka pa. Ikaw kaya yung tanungin ko, Dio. Nagpunta ka sa paanan ng kabundukan. Gusto mong isumbong kita kay tatay? Tumawa si Manong Cardo. Dahan-dahang tumalikod. Umiling na lang din si Luis habang hinahatid ito ng tanaw. Sa oras ng hapunan panay sulyap si Luis. Hindi maiwasang pagmasdan ng matanda. Sumagi sa isipan ang eksenang naabutan sa paanan ng bundok. Hindi na malayan na napansin ito ng ama. Pasimpleng pinatid sa paanan. Umayos naman kagad. Anak, parang may iniisip ka. May kinalaman ba yan sa lolo mo? Sabihin mo para may magawa ako. Tay, nagtataka ako eh. Ilang ulit ko nang sinundo si lolo doon sa may kumunoy. Kanina, grabe, nagsasalita siya mag-isa. Pero parang makatotohanan na. Nararamdaman ko na meron talaga siyang kinakausap pero wala lang ako nakikita. Naku, mahirap yan anak ha. Sino kaya sa inyo yung may diferensya? Hindi, biro lang.
Ano ba kasi yung napansin mo baliban doon? Pinaliwanag ni Luis ang lahat ng nakita. Tahimik na nakikinig ang ama. Inunawa ang lahat. Ang binata naman nagtaka sa pinapakitang kilos. Habang nagsasalaysay, tango ng tango. Pero mababakas sa muka na parabang alam na ang bagay na yun. Teka, naniniwala ba kayo sa sinasabi ko, tay? Sa reaksyon nyo parang alam nyo na yung nangyayari ah. Hindi naman sa ganun, anak. Si lolo mo kasi. Hindi tama na ako'y magsabi nito pero total na pag-uusapan na natin. Hindi siya yung tipo ng tao na katulad natin. Naiiba siya dahil may tanga na mutya. May mga bagay na mahirap ipaliwanag kasi hindi pangkaraniwan. Mutya, totoo ba yun? Yung binilog na putik po ba? Tama ka. Kung tawagin niya yun ay mutya ng kumunoy, mutya ng lupa o mutya ng putik. Bata pa lang ako nasa kanya na ang bagay na yun eh. Engkanto, duwende, maligno, aswang. Kahit yung mga tao na may masamang balak, kaya niyang kontrahin. Nagagawang kalabanin nang hindi siya nasusugatan o nasasaktan. Pambihira naman, tay. Alam niyo na pala yung tungkol sa bagay na yan eh. Bakit kung umasta kayo parang hindi niyo alam ang nangyayari? Ibig sabihin yung kilos ni lolo, konektado sa pagkakaroon niya ng mutya, tama ba? Galing sa elemento ng kabundukan ng mutya na ginagamit niya. Nakikipag-usap yan sa mga engkanto't nilalang na nakikita. Ang naisip kong dahilan, sabihin na lang natin na dahil sa katandaan. Mamaya kapag siniwalat ko impormasyon na kumukonekta yan sa iba't ibang uri ng nilalang, ako pa ang pagdiskitaan. Baka mapahamak tayo. Naunawaan ni Luis ang sinasabi ng ama. Kahit sino ay gagawa ng paraan dahil engkanto na ang pinag-uusapan. Subalit sa puntong ito, hindi maiwasan na makuryoso sa mutya. Nang matapos ang usapan, pinuntahan ng binata ang matanda. Kasalukuyang nagdarasal si Manong Cardo, taimtimang panalangin habang nakakuyom ang mga kamao na nasa tapat ng bibig. Ilang sandali pa, binibigkas na nito ang mga hindi maunawaang salita. Tahimik itong pinagmamasdan hanggang sa nasaksihan ang bahagyang pagkinang ng hinulog na putik. Kasabay nito ang pag-ihip ng hangin. Kinilabutan siya. Hindi naglaon. Nabaling ang pansin sa labas kung saan matatanaw ang paggalaw ng mga puno doon sa paanan ng bundok. Habang nakatitig doon, kinusot ang mga mata dahil may nakikitang figura ng tao. Hindi lang isa kung hindi marami. Ang nakakakilabot. Kalahating tao, kalahating kabayo. Iniwas niya muna ang tingin, pero pagbalik ay naroon pa rin ang mga nilalang. Tinawag niya si Tatay Lando pero wala itong natatanaw. Tinitigan itong mabuti. Sa pagkakatong ito isa-isang naglaho. Napabuga ng hininga si Luis. Inulit sa isipan ang imaheng nakita sa kabundukan. Panay-nginig ang laman sa tuwing mababalikan ang figura ng mga ito. Dahil hindi mapakali, nagpa siya na kausapin si Manong Cardo. Nagulat siya ng unahan. Hindi pa nakapagsasalita ang binata pero may ideya na ang matanda. Nakita mo sila? Kung itatanong mo, sila ang lahi na nagbigay sa akin ng kakayahan. Narinig ko ang usapan niyo ni Lando, kaya wala nang rason para itago ang katotohanan. Mula sa lahi ng tikbalang ang mutya na tangan ko, malinaw ko pang naaalala ang araw na nabiyayaan. Huwag kang mag-alala. Hindi ka naman nila sasaktan. Sadyang napilitang magbukas ang ikatlumong mata. Napapadalas na kasi yung pagdikit mo sa akin eh. Napapansin mo ang kahina-hinalang kilos ko. Kaya nagbukas yan. Pero lolo, hindi naman ako mapapahamak ano. Pwede bang ibahagi mo ang lahat? Tumawa ang matanda. Kalaunan ay nagsimulang magkwento. 40 taong gulang nang palaring magkaroon ng tangan. Isa lang ordinaryong taong magkakahoy. Nakaugalian na magpahinga sa bandang Kumunoy. May puno ng mangga
kung saan sumisilong habang namimitas ng bunga. Siya ang nagsisilbing bantay sa tuwing naroon. Kapag may dadaan, kagad sinasabihan ng tungkol sa kumunoy. Iiwas naman ng mga tao. Kung minsan gawa ng pagkaburyong, lilinisan ang paligid, wawalisin ang tuyong dahon, itatabi ang mga bato at sanga sabay pausok. Sa hindi inaasahan, lumitaw bigla ang tikbalang na nagpanggap bilang biktima ng kumunoy. Nagulat si Manong Cardo dahil biglang may taong humingi ng saklolo, gayong wala namang nakitang dumaraan. Sa kabutiang palad, nailigtas niya ang lalaki. Nagpakilala ito sa pangalang Agosto. Nanindig ang balahibo ng matanda nang biglang mag-anyong tikbalang. Kasabay nito ang pag-iwan ng mutya na kung titignan ay binilog na putik. Walang salita ang nilalang. Naglaho matapos matanggap ni Mang Cardo ang mutya. Hindi nagtagal na unawaan ng matanda ang gamit dahil sa sunod-sunod na pagkasangkot sa gulo na may kinalaman ang mga elemento, maging ang aswang, engkanto, duwende o kahit mga ordinaryong tao na may masamang balak. Sa kabutiang palad hindi siya nagtatamo ng malubang pinsala sa kabila ng napakaraming bakbakan. Ang tanging sandata lamang ni Manong Cardo ang gabay ng mutya na ibinigay sa kanya. Magmula ng araw na yon, hindi kinalimutan ni Manong Cardo na dumalaw sa paanan ng kabundukan. Kung minsan pa, dinidiligan ang kumunoy dahil natutuyo. Kumunot ang noon ni Luis dahil sa pagkakaalam. Walang kumunoy na natutuyo. Tumawa ang matanda sa sinabi nito. Kung ordinaryo, oo, tama ka. Pero dahil yon ang lagusan nila, may mga panahon na natutuyo. Responsibilidad ko na lagyan ng tubig, diligan, upang hindi tuluyang magsara ang lagusan. Ngayon alam mo na ang dahilan. Yan ang tinatanong mo, hindi ba? Ibinahagi ko na sa'yo. Masaya ka na ba? Hindi maiwasang mapangiti ni Luis. Ito pala ang kaligayahan ng matanda sa tuwing sasapit ang ulan. Ang buong akala umaandar ang epekto ng katandaan. Yun pala ay may malalim na pinanghuhugutan. Nang malaman na ang lahat, gumaan ang sitwasyon. Si Tatay Lando sa kabilang banda, nabawasan din ang pag-aalala. Nagkaroon ng masinsinang usapan tungkol sa kondisyon ng matanda. Pinaunawa na wala siyang diferensya sa pag-iisip. Hinayaan na lamang nila kung ano ang gagawin nito. Subalit sinisigurado pa rin na mababantayan. Kahit na ganun, hindi may kakailang matanda na mas mabuti kung tinitignan. Isang hapon nagpaalam si Manong Cardo na dadalaw sa kumunoy. Tumangulang si Luis. Minadali ang pagluluto para masundan. Nang magkaoras pinuntahan, subalit walang tao sa lugar. Wala ring bakas na merong dumaan. Sa tuwing mapapadpad ang matanda ay nag-iiwan ng senyales na nagsasabing dumating siya. Pero ngayon, wala ni isang bakas. Naglibot siya sa lugar. Ilang beses nag-akyat baba, pero hindi nakita ang lolo. Sa labis na pag-aalala, hindi na malayang kinausap na ang kumunoy. Baka naman pwede mong sabihin sa akin kung nasan si lolo. Kahit pa may tangan yun, nakakatakot eh. Matanda na yun, mamaya kung anong nangyari sa kanya. Sige na, nakikiusap ako, ituro mo sa akin kung... Kitang-kita ni Luis. Lumutang ang kaperaso ng putik. Kusang humakbang ang mga paa para sundan ito. Sa hindi kalayuan natanaw si Manong Cardo, nakikipagbuno sa isang nilalang. Nang pagmasdan, mabangis na asong gubat. Kagad siyang dumampot ng sanga upang tulungan ang lolo. Kaso nga lang natigilan, may pumulupot na baging sa kanyang binti. Hindi makagalaw, maging ang boses ay biglang nawala. Kahit anong pagpupumilit na sigaw,
Walang lumalabas na boses. Mula sa unahan nasipat ng binata ang figura ng kalahating tao, kalahating kabayo. Hindi malinaw ang muka, pero naunawaan ang pinapahiwatig na nanlilisik na mga mata. Walang nagawa kung hindi pagmasdan ang pangyayari. Nasaksiyan ang malupitang galaw ni Manong Cardo na hindi inaakala sa kanyang edad. Maririnig ang pagkabali ng buto ng kalaban. Hindi naglaon humandusay ang nilalang. Pero laking gulat ni Luis nang magpalit ng anyo. Hindi to aso kagaya ng wangis kanina. Nag-anyo na isang lalaki. Oh, bawas-bawasan mo yung titig sa ibaba ng lalaki. Bakit ka pa kasi sumunod? Nakita mo tuloy kung paano ko ginulpi. Ano, maangas ba? Wika ni Manong Cardo kay Luis. Hindi napansin ng binata kung paano nito nalaman ang pagdating niya. Hindi siya nakasagot. Nahihiwaga ang sumunod ng lumakad si Manong Cardo. Panay ang paglingon sa iniwang bangkay. Sinagot ng matanda ang katanungan. Yung kaibigan nating tikbalang ang bahalang magligpit sa katawan niyan. Magiging pataba sa lupa. Lalamunin. Pero saan ho mapupunta yung bangkay nun? Mamaya may kung sinong makakita. May mga bagay na hindi na natin kailangan pang alamin. Ang mahalaga, magtiwala ka sa mga kaibigan natin. Siguradong lalamunin niya ng lupa. Magiging pataba ng kalikasan para may silbi naman yung buhay ng mga ulupong na yan. Tumango na lamang ang binata bilang tugon. Pumirme sa tahanan sa mga sumunod na araw dahil sa gupit ng panahon. Malakas ang buhos ng ulan. Tuwang-tuwa naman si Manong Cardo. Kaso nga lang sa pagtila ng ulan, may malaking sasakyan na dumaan. Batay sa itsura, mula sa mining industry. Nang sundan ng tingin patungo ito sa kabundukan. Eto na nga ba ang sinasabi ko eh. Kahit ilang beses nang nagkaroon ng landslide, hindi pa rin nila tinitigilan na sirain ang kalikasan. Ay nako, tuluyan ang makakalbo ang kabundukan. Sa kabilang banda, mababakas ang galit sa mukha ni Manong Cardo. Sinuri ng mga tao ang buong lugar. May mga aparatong sinusubok. Nagpalitan ng makahulugang tingin na para bang nakahuli ng ginto. Kagad silang nasita ng makita ng mga ito. Sino sila? Anong maitutulong namin sa inyo? Habang kinakausap sila ng tao, nagpatuloy sa ginagawa ang mga kasama nito. Kayo ang dapat naming tanungin. Anong ginagawa nyo dito? Sisirain nyo na naman ang kalikasan. Hindi ba kayo naawa sa maapektuhan? Manong, meron kaming permit. Permado ng nakakataas. Kung may reklamo ka, doon sa opisina pumunta ka. Kahit ang pinakamataas pa na tao ang pumirma dyan, wala akong pakialam. Walang sino man ang may karapatan sa kalikasan. Hindi pagmamay-ari ng tawang lupa, kalangitan, hangin na pilit yung binabakuran. Lumapit si Tatay Lando. Pasimpleng binulungan si Manong Cardo. Kaso ayaw magpaawat ng matanda. Lalo na nang makita ang ginawa ng tauhan sa kumunoy. Tinambakan ng kung ano-ano. Sinimulan ang pagputol ng puno at pagtabas ng mga halaman. Tatay mo ba yan? Pauwiin mo na nga. Parang kinulang sa gamot eh. Kahit ano pang sabihin nyo, meron kaming permit. Kung may reklamo kayo, doon kayo magreklamo sa nagbigay sa amin ng permit. Permit mo yung mukha mo. O sige, gawin nyo kahit anong gusto nyo. Pero kapag kalikasan ang naningil, hindi lang kayo magbabayad. Tandaan nyo ang sinabi ko. Tatang, kahit magsumpa ka dyan ng ilang ulit, wala kaming pakialam. Umalis na kayo. Nakakaistorbo na kayo eh. Umalis sila sa lugar. Pero si Manong Cardo ay hindi mapalagay. Panay ang pagmumura. Nagsasalita sa ibang lengguwahe.
Tahimik lang sina Luis at Tatay Lando. Hindi umimik sa takot na sila ang balingan. Ngayon lang din ang unang pagkakataon na nasaksiyan ng galit. Palakad-lakad, walang tigil sa pagsambit ng salita. Hindi na rin alam ng binata kung dialekto ba o nag-oorasyon. Ang alam lang nila ay matindi ang galit nito. Sinisigawan ang dumadaan na sasakyan ng mga minero, saka lamang tumatahimik kapag nakaalis na sa lugar. Kinabukasan, binulabog ng ingay si Manong Cardo. Nariyan na naman ang naninira ng kalikasan. Sinubukan pa nitong pumalag, kaso hindi kayang pigilan dahil sa dami. Nagbanta na rin dahil kapag pinagpatuloy pa ang panggugulo, pulis na ang haharap sa kanya. Kaya naman dito na kumilos si Luis at Tatay Lando. Pinigilan ang matanda. Inilalagay nila ang sarili sa panganib. Pero sige, hindi ako nagkulang sa babala. Tignan natin kung ano mangyayari. Hindi maunawaan ng mag-ama ang sumunod na sinabi. Iba ang lumabas na lengguwahe sa bibig. Hindi nagtagal tuluyang huminto sa hinaing. Pagpasok ng panibagong linggo, tuluyang nilinis ang lugar. Ang kumunoy na tinambakan, kinalbo ang bahagi ng kabundukan, hinukayan. Hindi naglaon nagresulta ang masamang aktibidad. Panayliban ang mga trabahador dahil kung ano-ano ang karamdaman. May biglang inaatake, may iilan na maluba ang trangkaso, bumagsak ang kalusugan at kung ano-ano pa. Malala ang sinapit ng inhinyero dahil sunod-sunod na pagkamatay sa mahal sa buhay ang natanggap. May nasangkot sa aksidente, merong hindi gumising matapos ang mahabang pagkatulog. Ngayon naman, ang inhinyero ang mismong may iniinda. Pag-ubo ng dugo, nung magpakonsulta sa ospital, walang nakitang kahit anong problema. Tinan nyo ang nangyayari ngayon. Kung sumunod lang sila sa payo ko, hindi sana aabot sa ganitong punto. Wala rin silang karapatan na magreklamo. Sinadya nila yan eh. Kayo mismo ang pumasok sa panganib. Hindi na kayo makakalabas. Napalunok si Luis nang marinig ang sinabi ng matanda. Masama ang titig nito sa inhinyero na panay ang ubo ng dugo. Lo, may kinalaman ba kayo sa nangyayari sa kanila? Kung magsalita kayo, parang ikaw yung may gawa. Maghinay-hinay ka sa pagsasalita mo. May alam ako pero hindi ako may gawa niyan. Sinisingil na sila ng kalikasan dahil sa ginawa nila. Nagbigay ako ng babala pero hindi nila pinansin. Yan, ganyan ang mangyayari kapag kalikasan ang hinamon. Tiyo, baka may magagawa ka para makiusap. Hindi alam ng mga minero yung ginagawa nila. Sumusunod lang sila sa utos. Kaunting awa naman. Luis, hindi sila naawa sa kalikasan. Kaya yan din ang ibinabalik sa kanila. Hayaan mong pagbayaran nila ang kasalanan na sila ang nagsimula. Masasabing masama dahil nadamay ang pamilya na wala namang kinalaman. Pero sa ideya na kinukonsinti nila ang trabahong yan, sapat na rason para madamay ang bawat kaanak na mga minero. Huwag kang mag-alala. Ang mapupuruan ng gusto, yung inhinyero, yung nagbigay ng permiso para sa operasyon. Hindi nagtagal nahinto ang pagmimina dahil lumala ang kalagayan ng inhinyero at iba pang kinatawan na nasa posisyon. Nabalitaan na lamang din ni Tatay Lando. Bumagsak ang negosyo ng mayor na nagbigay ng permiso sa operasyon. Sakto din, kasagsagan ng eleksyon. Hindi nakabalik sa pwesto matapos matalo. Sa kabilang banda, nagmamadali sa paglinis ng kumunoy si Manong Cardo. Tumulong na din si Luis at Tatay Lando sa pag-alis na nakatambak na sanga, bato at iba pa. Nagakot ng tubig para diligan, kaso langit na mismo ang gumawa ng paraan. Bumuhos ang ulan. Muling nanumbalik ang sigla ng kumunoy. Napangiti na lamang si Manong Cardo. Lumod ito sa harapan ng kumunoy.
Humingi ng kapatawaran dahil walang nagawa para pigilan ang operasyon. Sumagot ang putik. Naramdaman niya ang banayad na init na nagbigay ng kapayapaan sa kanya. Hindi nagtagal nakita ni Luis ang figura ng mga tikbalang. Hindi siya natakot. Maging siya ay nakaramdam ng kapayapaan sa sitwasyon. Matapos ng kaganapan, umuwi na sila ng tahanan. Ito ang istorya ng kahina-hinalang kilos ni Manong Cardo sa tuwing uulan. Sa pagpapakita ng elementong tikbalang, sa pag-unawa sa tangan ng mutyang putik, sa sinapit na mga minero, at ang muling pagbangon ng kumunoy. Ito ay matinding aral ng kalikasan para kay Luis. Kung ano man ang ginawa mo sa kapaligiran, ito rin ang maaaring mangyari sa iyo. Huwag sirain ang lugar sa pansariling interes, dahil lahat ng ito ay babalik sa atin. Kung sirain ang kapaligiran, kung sirain ang kalikasan, darating ang panahon. Lahat ng sinira, tao din ang magdurusa sa oras na maningil ang kalikasan. Bagong kwento pa rin ang kasunod mga kabayan. Ito ay pumapatungkol sa mutya ng sigbin. Simulan na ang storya. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lamang natin sa pangalang Ronnie. Taong 1999, Southern Cebu. Hindi maunawaan ni Ronnie kung bakit sinasabi ng lola niya na kakaiba siya sa lahat. Palagi nitong sinasabi na meron siyang kakayahan na hindi kayang taglahin ng sino man sa edad niya. Paslit pa lamang ito na ang naririnig. Ngayong namulat na sa realidad, ito pa rin ang sinasabi. Minsan pa iniisip na baliw ang matanda kung ano-ano ang sinasabi. Nakatayo ang tahanan sa gitna ng malawak na talayban habang sa unahan ay kakawayan. Paminsan-minsan lang may mapapadaan. Walang kapitbahay na malapit dahil ang buong lote ay pagmamay-ari ng yumaong lolong lumad sa lugar. Ang sabi ni Lola Gimena, kinakatakutan ang lolo dahil sa taglay na kakayahan. Walang malinaw na paliwanag kung paano naging malakas. Ang sabi lang ay hindi basta-bastang tao. Sa tuwing itatanong naman, ang isasagot lang malalaman niya balang araw. Sa paglipas ng panahon, nagkaedad na itong si Ronnie. Sa puntong ito nang hina ang lola dulot ng katandaan, kaya naglakas loob na magtungo ng bayan para makapagtrabaho. Namasukan bilang kargador sa merkado. Dito nakasalamuha ang iba't ibang klase ng tao. Dahil sa pisikal niyang pandak, idagdag pa ang kulay ng balat na itim at kulot na buhok. Suki ng pangungutya. Walang araw na hindi siya pinagkakaisahan. Gayon pa man minabuting wag lumaban dahil kilala niya ang sarili. Sa oras na piliing magalit, walang sino man ang uubra. Nagpakumbaba siya. Hindi pinansin ang panglalait. Kaso nga lang, humantong sa punto na nasagad na ang pasensya ni Ronnie, lalo na ng tawaging agta. Direktang tumutukoy sa kapre na nakatira sa malaking puno. Wala siyang ideya kung bakit ito ang ginagamit na pangungutya, gayong higante ang nilalang. Hoy agta! Ang liit-liit mong tao, ang lakas mo magbuhat. 2 sako yung dala mo. Nag-aangas ka ba? Wika ni Paeng. Buhat-buhat sa magkabilang balikat ang sako ng bigas. Nagbuntong hininga si Ronnie upang pigilan ang inis. Paeng, pwede ba tumabi ka muna? May pasan pa akong bigas, nagmamadali yung pumakyaw nito eh. Padaanin mo ako bago pa ako pagalitan ng amo natin. Tugon ni Ronnie. Aba, ayos ah. Sumasagot na siya. Kailan ka pa natutong sumagot ha? Ang liit-liit mong tao eh. Ang sarap mong tirisin. Natawa sa sinabi ni Paeng. Hinampas-sampas nito ang ulo ni Ronnie
hanggang sa bumagsak ang buhat ng mga sako. Nagtawanan ang ibang kasama na nakakita. Umalingaw-ngaw ang mga boses nito sa pandinig ng binata. Pinakalma muna ang sarili, pero sa sandaling hindi na kayang magpigil, pinakita ni Ronnie kung sino siya. Ang maliit na kamao ay dumapo sa mukha ni Paeng. Isang suntok lang sapat na para tumilapon ng ilang metro. Laglag ang panga ng mga kasama. Hindi inasahan na ganun siya kalakas. Dali-dali silang lumayo nang umakbang ang binata. Pasensya ka na, pero hindi ko na masikmura yung ginagawa mo sa akin. Oo, malita kong tao, pero walang binatbat ang laki ng katawan mo sa taong tulad ko. Isang salita pa mula sa'yo, hindi lang pagdurugo ng ilong o pagkabasag ng mukha ang matatanggap mo sa susunod. Maliwanag ba, Paeng? Walang pagdadalawang isip na tumango si Paeng. Gumapang ito palayo sa takot. Dali-daling binuhat ni Ronnie ang sako ng bigas at dinala sa paglalagyan. Pagbalik sa tindahan, kinausap siya ng amo. Sa puntong ito tinanggal sa trabaho. Hindi inasahan ng binata na magkadugo pala ang may-ari at si Paeng. Nalinawan siya sa inaasta nito dahil sa isang salita lang mapapasunod ang amo. Gayunpaman, tumawa na lamang si Ronnie. Hindi kawalan sa kanya ang pagkawala ng trabaho. Bago umuwi sa kanila, naglibot muna sa lugar. Naghahanap ng bakanting pwesto na pwedeng pasukan. Naroon siya sa malayo, yung hindi abot ng tingin ni Paeng. Sa kabutiang palad, isang bigasan ang tumanggap sa kanya. Pinagbuhat lamang ng isang sako upang mapatunayan na kaya ang pagiging trabador. Natuwa ang bagong amo dahil sa liit ng pisikal na anyo, kayang-kayang pasanin ang mga sako. Pagbalik ng tahanan, naabutan si Lola Gimena na nagbubungkal ng lupa, pero sa sandaling napalingon sa kanya, dali-dali ring tinabunan. Hindi na nakapagtanong dahil iniba ang usapan. Kapag ganito ang kilos ng matanda, hindi na siya nangungulit pa. Iha, wala ka pa rin bang nararamdaman sa panahong ito? Yan bang hindi mo maintindihan kung ano nangyayari sa sarili mo? Wika ni Lola Gimena. Nagtatakang napatitig si Ronnie sa kanya. Mababakas ang sabik sa mukha nito na malaman ang kasagutan. Bukod po sa palaging galit ang mga katrabaho ko, wala naman po. Bakit niyo po pala naitanong? Wika ni Ronnie. Nagbago ang reaksyon ng mukha ng matanda. Dapat sa mga oras na ito, nararamdaman mo na ang presensya ng iyong gabay. Ito ang sinabi ng lolo mo bago ipasa ang mutya ng sigbin. Ilang taon na nakalipas, dapat taglay mo na ang kapangyarihang ito. Kinapa ni Ronnie ang bewang na may nakataling kapirasong buto. Ngayon lang naalala ang bagay na ito. Sinasabing nagmula sa buto ng sigbin. Hindi siya naniwala nung una dahil para sa kanya, katulad lamang ito ng habak na taglay ng mga kabataan upang magsilbing proteksyon sa anumang banta ng mga elemento. Subalit ngayon, nalinawan sa sinabi ni Lola Gimena. Ang sigbin sa Kabisayaan ay sinasabing mas mabangis sa anumang aswang, ibang uri ng lahi ng sigbin. Ang taglay nitong anyo ay isang pusa, pero ang laki ay mayahalin tulad sa aso. Palihim kong kumilos, maliksi. Hindi mauhuli kahit antingero o albularyo ang tutugis. Kung pagbabatayan ang lugar nila, hamak na marami ng insidente na may kinalaman sa nilalang na ito. Halos taon-taon, nakakarinig ng pambibiktima sa partikular na daanan, doon malapit sa kawayan na nasa tabi ng kalsada. Kakawyan ang baging ito. Walang bahay na malapit. Nakakakilabot ang pakiramdam. Kapag sasapit ang takip silim o
o hindi kaya naman dapit hapon. Wala nang maglalakas loob na dumaan o gumawi sa bahaging iyon. Lola, pwede bang tama na yung pananakot nyo? Kinikilabutan ako sa sinasabi nyo eh. Anong mutya? Ang mutya, Lola, nagmumula yan sa yaman ng kalikasan. Katulad ng kidlat, kulog, basta kalikasan, ngipin ng kalabaw at kung ano-ano pa. Hindi yan sa sinasabi mong aswang. Mutya nga, hindi ba? Mutya na kukontra sa isang nilalang. Tapos sasabihin nyo, mula sa nilalang na ko, Lola. Parang hahaba ang usapan natin ngayon kung ano-ano na yung sinasabi mo eh. Hindi mo rin naiintindihan ang tangan mo, Ronnie. Pero hindi bali na. Hindi naman kailangan ipaliwanag sa'yo dahil ang panahon mismo ang magmumulat. O siya, tapos na tayo sa usapin, magpahinga ka na. Sinanda ng tingin ng matanda. Bumalik ito sa talayban at nagbungkal. Hindi niya ito inistorbo dahil baka magalit at siya ang pagbalingan. Nagbubungkal pa rin ng lupa kahit sumapit na ang dilim. Hindi maunawaan ni Ronnie ang kilos na ito. Nakailang tawag na siya para sapunan pero nagbingi-bingihan si Lola Gimena. Nang wala pa ring pagtugon, lumapit siya at laking gulat sa nakita. May bangkay. Hindi na ito mapaliwanag dahil pera-peraso ang buto. Punit ang damit. Pasimple itong inahon ng matanda sa hukay. Napapigil ng hininga si Ronnie nang umalingasaw ang amoy. Lalong kinilabutan nang makita ang pungo. Lola, bangkay po ng tao yan Kanino naman po yan? Labi ito ng Lolo Rosalmo. Dito siya sa lupain inilibing. Ako lang din ang nakakaalam dahil ako naman ang naghukay at naglibing sa kanya. Ito ang kapares ng hawak mong mutya. Wala itong bisa dahil namayapa na ang lolo mo. Yang nasa iyo malakas. Kaso nga lang, kailangan mong pukawin ang taglay niyan. Dapat sa panahong ito gising na yan Nalalapit na ang pananalasa ng animal, kaya dapat handa ka. Tinitigan ni Ronnie ang binigay nitong peraso ng buto na inalungkat sa tabi ng yumao. Kapareho ng tangan niya pero magaan. Ang nasa kamay, may kabigatan na ayon kay Lola Gimena. Ganon din kabigat ang kakaharaping responsibilidad na nagtatangan. Nasabi na ito noon pa man, pero hindi seneryoso sa pag-aakalang katuwaan lamang yon ng matanda. Ngayon na napapadalas ang pagbanggit, unti-unting napukaw ang atensyon. Lola, totoo po ba talaga yung sinasabi niyo? Natatakot na ako na naguguluhan Para saan po ba yung tinatangan kong buto? Kasi kinukumpara ko Yung ibang mga bata may gamit naman na ganito pero iba yung itsura ng kanila. Ibig sabihin ba, mula talaga to sa sigbin? Ilang ulit ko bang sasabihin sa'yo? Ang gamit na tinatangan mo ay iba kumpara sa iba. Pero ang bisa niya ay para protektahan ng iyong sarili. Labanan din ang paparating na mga panganib. Si Lola naman kumakasabing mga paparating na panganib. Parang sobrang daming dadating Natatakot na tuloy ako. Abay, ewan ko sa'yo. Kanina pa ako nagpapaliwanag Hindi ka pa naniniwala. Damuhong to. Pumasok ka nga sa bahay. Muna kang kumain. Ayusin ko ang labi ng lolo mo. Tumulong na lamang si Ronnie. Kumuha ng lumang kaban. Doon isinilid matapos balutin ng tela ang mga buto. Sa paglipas ng oras malalim na ang gabi, pero nakadungaw pa rin sa bintana si Ronnie. Lumalanghap ng sariwang hangin kasabay ng pagmamasid sa paligid. Mahaba ang tubo ng mga talahib, aabot sa balikat ng tao. Habang tanaw, napansin ng binata ang kusang paggalaw ng iilang parte. Parang inaararo ng mabilisan ang mga talahib. Sinundan nito ng tingin hanggang sa malinaw na nasipat ang nilalang. Sa unang tingin isa itong aso, pero katagalan ay nagiging pusa. Ang nakakakilabot pa ay nakaliyad.
Mababa ang mga paa sa unahan kumpara sa likuran. Nakatayo ang buntot, maging ang mga tenga at nanlilisik ang mga mata. Dahan-dahang umatras ang binata kasabay ng pagsara ng bintana. Kaso nga lang, paglingon ay nasa harapan ng halimaw. Nanlumos si Ronnie. Nanginginig na tumitig sa nilalang. Naibulong pa ang pangalan nito. Sigbin. Isang kurap, mas lalong tumapat sa harapan niya. Ilang dangkal ang layo sa isa't isa. Inaamoy siya nito. Napapikit na lamang nang maramdaman ang kakaibang kilabot sa balat. Matigas ang balahibo na parang alambre. May amoy na sobrang tindi, hindi na halos makahinga. Ilang sandali pa, nakaramdam na lamang na merong naglalabas-masok na buhok sa ilong at bibig. Isa-isang hinila pero lalong dumami. Naging mas mabangis ang itsura ng sigbin. Ibinuka ang bibig na lumaki ng lumaki. Akma na sana siyang lalamunin ng lumabas sa kabilang silid si Lola Gimena. Tumatawa ito. Sinasabayan pa ng palakpak. Ang hindi maintindihan ni Ronnie, ang simpleng pagtapik ng matanda sa nilalang. Naging maamo ito. Pumwesto sa tabi. Sa wakas, nagawa mo ng gisingin ang gabay mo, Apo. At dahil narito na siya, ang kulang na lamang ay ang bisa ng mutya. Saka lang magiging aktibo kapag handa na ang katawan mo. Huwag kang mag-alala. Ang mutya ang magpapasya kung kailan ka magiging handa. Malalaman mo ang hudyat kapag meron kang naramdaman o naamoy na aswang. Pero syempre, hindi kabilang ang gabay mo. Teka, yung halimaw na yan yung gabay ko. Lola, kademonyoan to. Paano ako nagkaroon ng aswang? Mataas ang paggalang at pagtiwala ko sa pinaniniwalaan ko. Bakit sigbin? Wika ni Ronnie. Ilang ulit pinoproseso sa isipan ang kaganapan. Subalit hindi pa rin maunawaan ang punto. Isang kaltok ang ginawad ni Lola Gimena. Hindi ka talaga marunong umintindi, ano? Ang hina ng utak mo. Hay nako, mabuti pa siguro. Hayaan mong ang sigbin na lamang ang magpaliwanag. Walang nagawa si Ronnie nang iwan siya ng matanda. Nagsara ito ng silid. Hinayaan siya sa presensya ng sigbin. Nakipagtitigan. Nagmamadaling umiwas dahil kinikilabutan. Sa kabutihang palad na unawaan ng nilalang ang nararamdaman niya. Kusa itong umalis. Pasimpleng naglakad patungo sa pinto at tumagos. Nang mawala na sa paningin, saka lang nakahinga ang binata. Dahil dito, magdamag na gising. Maagang pumasok sa bagong trabaho, sinalubong kagad ng utos. Sako-sako ang bubuhatin patungo sa kabilang bodega. Sira ang sasakyan, kung kaya't mano-mano ang pagbubuhat. Naging madali kay Ronnie ang gawain dahil ang natural na lakas ay tila nadagdagan. Hindi niya alam kung paanong nangyari pero kayang-kayang buhatin ang 5 sako. Ilang metro pa ang lalakarin ni hindi man lang nakaramdam ng pagod. Halos siya na ang gumawa ng lahat dahil ang mga kasama hinihingal matapos magbuhat ng 1 sako. Pinuri siya ng lahat. Sa trabahong ito nakaramdam na tanggap siya ng bawat kasama. Grabe ang angas mo ah. Ang liit mo pero panghigante ang lakas. Paano mo nagawa yun? Yari ba sa bakal yung buto mo? Naku, parang tatanggalin na tayo, Obet ah. Wala na tayong silbi. Kayang buhatin ni Ronnie mag-isa yung lahat oh. Ang lakas mo pare. Sana ganyan din ako kalupit. Wika na mga kasama. Si Obet at Noli. Pumuri din ng iba. Pero ang dalawang ito ang madalas nakausap. Nagkataon lang siguro nung namahagi ng lakas ang ama. Dilat yung mata ko kaya nasa loko lahat. Nagtawanan na lamang sila. Pero napawi ang ngiti ng masipat-sipayng. Sumenyas ito.
Gusto siyang palapitin. Dinala sa hindi mataong lugar. Nang makita ang iilang sunod-sunuran nito, alam na ang patutunguhan. Sa bigasan ka pa talaga ni Mang Karding na masukan. Malas mo. Paano ba yan? Nakababatang kapatid yan ng lolo ko. Kapag sinabi kong tatanggalin ka, wala ka na namang trabaho. Gusto mo ba yun? Masyado ka kasing nagpapakitang gilas eh. Dumapo ang kamao ni Paeng sa tiyan niya. Kaso nga lang, nagtaka si Ronnie dahil hindi siya nakaramdam ng sakit. Hinamon pa ang binata na suntukin siya. Sumuntok naman ito. Ilang ulit niyang ginawa. Nauna pa siyang mapilayan kaysa masaktan si Ronnie. Dahil dito, sumugod na ang mga tauhan. Hinayaan niya naman na umatake. Natawa na lamang dahil walang epekto ang ginagawa ng mga ito. Nang makatsyempo, siya naman ang gumante. Pinuruhan ang lahat upang magtanda. Wala ni isang nakatayo pagkatapos. Nagmamadali na rin sa pag-alis bago may makakita. Oras nang makauwi si Ronnie, kinagabihan sa dami ng trabaho. Bayad naman ang bawat oras kung kaya't hindi lugi. Kaso nga lang, nang makarating sa bahagi ng kawayanan, nagdadalawang isip na tumuloy. Dito ang madalas sa babalitaan na may umaataking nilalang. Marami na ang nakapagsabi. Maging ang mga kasamahan sa trabaho. May pinapakita pang galos ang iba. Kamot ulong tumingin sa paligid. Madilim. Punong-puno ng kawayan ang maaaninag. Hindi nagtagal kinilabutan ng umalingasaw ang amoy. Idagdag pa ang malakas na presensya. Mula sa unahan, napansin ng binata ang pares ng mga mata. Dahan-dahan itong lumapit sa kanyang gawi. Hindi naglaon na sa harapan na ang sigbin. Hindi ito katulad ng nagpakilalang gabay. Sumagi sa isipan na baka ito ang aswang na umatake sa lugar. Unti-unting umaatras pero sumugod ito. Laking gulat ng binata sa paglitaw ng gabay na sigbin. Ito ang nakipaglaban sa nilalang. Matapos masunggaban humandusay na lamang. Wakwak ang tiyan. Halos mapugot ang ulo sa laki ng kagat sa leeg. Dito nasaksihan ang proseso ng kamatayan. Unti-unting tumigas ang katawan pagkatapos ay dahan-dahang naglaho. Nasundan na lang din ng tingin ang gabay na naunang umalis. Siya naman sa kabilang banda. Nagmamadali na sa pag-uwi. Pagdating sa tahanan, nasipat si Lola Gimena sa hindi kalayuan. May kinakausap ito sa gitna ng talahiban. Kaso nga lang, wala siyang makita maliban dito. Kumbaga sa paningin niya hangin lamang ang naroon. Lumapit para mausisa. Kaso biglang huminto ang usapan. Lumingon ang matanda sa kanya. Kinaladkad pabalik ng tahanan at pinagalitan. Ronnie, sa lahat ng aswang na pwede mong patayin, yung alaga pa talaga ni Manang Lorena. Ngayon nagising na ang gabay mong sigbin. Susunod yon kapag nasa panganib ka. Kaso nga lang, yung alaga talaga ni Manang Lorena ang nauna. Lola, wala naman akong ginawa eh. Umatake yung sigbin, dumepensa lang ako. Alangan naman sabihan ko yung gabay ko na wag niyang patayin. Huli na nang mapagtanto ko eh. Kung tutuusin, parang sariling pagpapasya niya yung ginawa niya. Kailangan mong kausapin ang gabay mo, apo. Sa oras ng panganib, dapat merong komunikasyon sa inyong dalawa. Sa ngayon humanda ka dahil palapit na ang sakuna. Ilang beses ko nang narinig yung sakuna na yan. Ano po ba talaga yan? Bagyo? Lindol? Baha? Huwag ka nga magpatawa, Ronnie. Ang sinasabi kong sakuna, paglusob ng iba't ibang uri ng nilalang. Nakaugalian yan kapag may susunod ng tagapangalaga. Isa sa pinakadelikado ang nilalang na ito, kung kaya't sa unang yugto pa lang na magtatangan, susubukan na ang kakayahan. Dito malalaman kung karapat dapat ka nga ba. Napabuntong hininga si Ronnie. Napailing dahil hindi inaasahan na ganito ang magiging takbo ng buhay. Gusto lang naman sanang makaraos sa araw-araw,
pero mabigat na responsibilidad ang biglang pinasan. Sa puntong ito, napansin ng binata ang biglaang paglakas ni Lola Gimena. Noong nakalipas na mga buwan, hindi na ito halos makabangon, pero ngayon daig pa ang kabataan sa pagkilos. Sa paglipas ng mga araw may umaaligid. Iba-iba ang amoy. Iba't iba ang bigat at banta ng presensya. Dito na rin napansin ng binata ang pagbabago ng sarili. Aktibo na ang mutyang tangan. Mabilis ang galaw. Nadadagdagan ng lakas at higit pa rito, malalaman kung may nilalang sa paligid. Kagaya sa mga oras na ito. Mababang uri ng aswang ang nakaantabay. Hindi maintindihan ni Ronnie kung bakit wala siyang takot na lumabas para harapin ito. Sumalubong ang halimaw. Dali-daling sumugod. Otomatikong kumilos ang kamay ni Ronnie para sakalin ito. Pagkatapos ay binalibag sa talayban. Nilapitan. Pinagsusuntok hanggang sa mabasag ang bungo. Labis ang galit sa pagkakataong ito. Hindi naman nakulangan dahil may lumitaw pa na aswang. Nakipagbuno pero kagaya ng una, humandusay matapos paulanan ng kamao. Wasak ang bawat buto sa ulo. Nang mapatingin sa unahan, naroon ang gabay na sigbin. Nakatitig lamang sa kanya. Simula pa lang ito, Ronnie. Sa susunod mas marami ang dadating. Siguraduhin mo lang na Hindi natapos ng matanda nang biglang umubo. Nagtataka rin dahil nung nakaraan ay bigla itong lumakas. Pero ngayon ay nanghihina na naman. Mabilis ang pagbagsak ng kalusugan. Nangayayat. Nanamlay. La, ano po bang nangyayari sa inyo? Bakit parang nagkakasakit kayo? Bigla kayong lalakas tapos bigla din kayo manghihina. Ganito siguro kapag malapit ng mamaalam. Kaya ikaw, siguraduhin mo na aalagaan ang sarili at harapin ang bawat hamon ng buhay bago ako mamayapa. Hindi nakapagsalita si Ronnie. Sumikip ang dibdib matapos marinig ang habilin. Sa muling pagsapit ng gabi, 10 oras na kauwi galing sa trabaho, napahinto sa kawayanan ng maramdaman na may kasunod. Iba't iba ang bigat ng presensya. Hindi naglaon sumugod ang aswang. Tumama ang kuko nito sa mukha ng binata pero hindi nagtamo ng sugat. Bago makaganti ay may dumating na isa pa. 2 halimaw ang karap. Maitim ang balat ng mga ito. Nanlilisik ang mga mata. Hindi nagtagal nagsimulang gumapang ang buhok patungo sa kanya. Pumulupot sa leeg. Naglabas-masok sa ilong at bibig. Subalit walang epekto ang mga ito kay Ronnie. Pasimpleng hinila ang buhok at sinakalang aswang. Nabali ang leeg nito sa matinding pagkakahawak. Naalerto ang isa. Hindi naglaon ay umatungal. Naglabasan ang grupo ng sigbin. Nang titigang mabuti ang halimaw, sa isang iglap sumagi sa isipan ang imahe bilang tao. Walang iba kung hindi si Manang Lorena. Sumugod ang alagad nito, pero hindi nakalapit nang lumitaw ang gabay na sigbin. Hinarap nito ang kauri at walang kahirap-hirap na tinalo. Ganun na lamang ang pagsigaw ng aswang sa tanda ng galit. Ilang sandali pa bumalik sa anyong tao. Talagang ikaw ang sumunod sa yapak ni Rosala. Nasa tugo niyo ang pagiging maras. Noong kapanahunan niya, siya rin ang umubos ng mga alaga ko. Ngayong ikaw naman, lapastangan ka. Manang pasensya na po Hindi ba kayo naman yung nauna? Kung sana sinabihan mo mga alaga mo na wag akong unahan, hindi tayo abot sa ganito. Ibang klase rin ho kayo Akala ko normal na tao. Ang dami mo palang inaalaga ang demonyo. Lalong sumama ang tingin ng matanda. Nasundan na lamang ng tanaw ni Ronnie nang kusay itong umalis. Nang maglaho ang gabay na sigbin, tinahak na rin ang daan pauwi. Ito ang huling pagkikita sa matanda.
Hindi na ginabi sa trabaho si Ronnie kung kaya't wala na ring naganap na kababalagan. Kaso nga lang, si Lola Gimena ngayon ay nasa masamang kalagayan. Butot balat na parang unti-unting hinihigop ang lakas at laman. Hindi makapagsalita, hindi makakilos. Nakaratay na lamang. Wala ring maunawaan si Ronnie sa pangyayari dahil wala ni isang manggagamot ang pumayag na masuri ang matanda. Sa tuwing may kausap, mababakas ang takot sa mga ito. Mang Polyon, ipapatingin ko lang naman si Lola Gimena bakit parang natatakot kayo? Manggagamot ka naman hindi ba? Suki ka din doon sa bigasan. Pagbigyan niyo na ho ako. Iho, unawain mo sana na hindi ako nagtataglay ng mataas na katungkulan. Kakarampot lang din ang kaalaman ko. Hanggang sa ordinaryong sakit lang. Kung mangasa ko mangialam sa kalagayan ng lola mo, hindi malayong sa susunod na araw, paglalamayan ang bangkay ko. Ronnie, pagpasensyahan mo na. Ikaw na lamang ang umintindi sa lahat ng sinasabi ko. Masyadong mahal ang buhay para isugal sa delikadong sitwasyon. Tugon ng manggagamot bago nagsara ng pintuan. Nang masipat ni Ronnie ang bukana ng kakawyan, nakita na naroon si Manang Lorena. Napagtanto na kaya hindi pumayag ang nilapitang manggagamot dahil sa banta ng matanda. Hindi masisi ang mga ito. Gusto lamang protektahan ang sarili. May pagkakataon na pupuntahan ng binata ang tahanan ni Manang Lorena, kaso nga lang palaging wala. Ang sabi ng kapitbahay, hindi na umuuwi ang matanda. Marami daw itong pagmamay-aring lupain at may kubo sa bawat lote. Inisa-isa, sa pagbabakasakaling matatagpuan pero bigong mahanap. Hanggang sa sumapit ang araw na namayapa si Lola Gimena, ganun na lamang ang galit dahil sa inuwa ng binata. Ang matandang halimaw ang nasa likod ng kamatayan. Taon nang lumipas, muling nagkaharap ang dalawa. Hindi na halos makilala ang pisikal na anyo ni Manang Lorena dahil lapnos ang balat. Nadaanan sa kawayanan kasama ang huling alagang sigbin. Sa kilos nito ay siya ang inaabangan. Buhay ka pa pala, Manang. Saan ka ba nagtago? Ang tagal nung huli tayong nagkita. Walang sagot mula sa matanda. Inihanda na lamang ni Ronnie ang sarili nang bigla nang umatake ang sigbin. Sa puntong ito, siya mismo ang nakipaglaban. Hindi tinawag ang gabay upang patunayan ang kakayahan. Mabilis ang galaw ng aswang. Hindi masundan ng tingin sa biglaang paglaho. Bawat lingon, nasa iba't ibang direksyon. Subalit ang mutya ang dumidikta sa oras na ito. Nang sumugod ang nilalang, lumingon ang binata sabay sakal. Nang mawakan, hindi na pinakawalan. Umalingaw-ngaw ang daing nito. Makikita rin sa mukha ng matanda ang pagkabahala. Nakiusap pa sa kanya. Huwag ang gabay ko, pakawalan mo siya. Ititigil ko ang paghihiganti. Nang malaman na gabay ito ng matanda, lalong ginanahan si Ronnie na wakasan ng buhay. Sa pagkakaalala sa minsang kwento ni Lola Gimena, sa oras na mamatay ang gabay na nilalang, sasapitin din ito ng ginagabayan. Walang pagdadalawang isip. Hinugot ang mutya ng sigbin. Ito mismo ang tinarak sa limaw. Tinamaan sa puso. Pagkatapos ng pag-angil, sumigaw din ang matanda. Naramdaman nito ang paghihirap ng sariling gabay. Sinaksak ni Ronnie hanggang sa bumulagta. Naunang nalagutan ng sigbin. Patas na tayo ngayon, Manang. Pinatay mo ang lola ko. Katapusan mo na rin ngayon. Mainam na ang ganito para wala ng peste sa lugar. Dahil sa sigbin mo, marami ang namatay sa baging ito. Panahon na para magpahinga ka. Bilang pagtatapos ng buhay ni Manang Lorena, sinaksak niya ito. Nalagutan ng hininga ang matanda. Maya-maya pa lumapit ang gabay niyang sigbin. Ito mismo ang nagligpit sa bangkay ng matanda.
Wala siyang ideya kung saan dinala dahil hinila ito patungo sa kakahuyan. Wala rin siyang balak alamin dahil sapat nang malaman tapos na ang suliranin. Ito na ang huling engkwentro ni Ronnie dahil nang maigante ang lola. Lumipat siya sa ibang lugar kung saan madalang mabalitaan ang mga nilalang. Sa bagong bahay, nakaramdam ng pagmamahal at pagtangkilik sa mga tao. Sa halip na kutyain, idinaan ng binata sa pagpapamalas ng lakas sa pagbubuhat, kaayusan sa partikular na gawain, kung kaya't puro papuri at bilib ang natatanggap. Gayunpaman, tangan pa rin ang mutya ng sigbin, pero bihira lamang gamitin dahil muli wala ng aswang na nagagawi sa lugar. Kung meron man, hindi magtatagal dahil sa lakas ng presensya ng gamit. Kapag napapansin ng halimaw, ito na mismo ang kusang iiwas. Masalimuot man ang karanasan ni Ronnie, nawalan man siya ng minamahal sa buhay. Buong puso niya pa ring tinanggap ang gamit dahil ito ang kanyang kapalaran.